Ang pagsunod sa yapak ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Juan, para sa araw na ito, ay ating mababasa ang kwento ng muling pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Sa pagkakataong ito, ay namamalakaya sila o nangingisda. Maaari nating sabihin na bumalik sila sa dati nilang hanap buhay pagkatapos ng eskandalong nangyari sa pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Magdamag silang nangisda, ngunit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon!" Sa bahaging ito ng pagbasa, maaaring sinusubukan ni Jesus ang kakayanan ng mga alagad na makita ang paggabay ng Panginoon sa mga maliliit at hindi sinasadyang pagkakataon. Tulad ng isang estranghero, ay tinuruan sila kung paano makahuhuli ng isda. Sa kanilang pagsunod kay Jesus, naging matagumpay ang panguhuli nila ng isda at mas higit pa sa inaasahan nila. Dito ipinapakita sa atin ang pagkakaiba ng paggawa ng gawain na walang banal na patnubay kumpara sa gawaing may banal na patnubay. Alam ni Jesus ang damdamin ng kanyang mga alagad pagkatapos ng nangyaring paghihirap, pagkapako at kanyang kamatayan sa krus. Kaya't sa kanyang muling pagkabuhay, nais niyang papagtibayin ang pananampalataya ng kanyang mga pinili upang maipagpatuloy ang kanyang nasimulang gawain at pagpapalaganap ng mabuting balita. Isang bagong buhay ang ibinibigay niya sa atin sa kanyang muling pagkabuhay. Isang bagong ugnayan sa Diyos at bagong pag-asa. Bilang mga mananampalataya, ang panawagan sa atin ni Jesus ay magpanibagong buhay at sundan ang kanyang yapak at halimbawa ng paglilingkod. Tinatawag ang kanyang mga alagad na pasanin ang kanyang krus at sumunod sa kanya, sapagkat naghirap siya alang-alang sa atin upang bigyan tayo ng halimbawa na sumunod sa kanyang mga yapak. Nais niyang makiisa sa kanyang sakripisyong tumubos, iyong mga unang tumanggap ng kanyang mga biyaya. Ang pag-ibig at paglilingkod na tinutukoy ni Jesus sa Ebanghelyo ay hindi lamang sa paglilingkod sa simbahan, sa halip maging sa pamayanan at sa bansa. Kaya magandang makita natin ang mga katangian ng paglilingkod ni Kristo sa katauhan ng mga magiging posibleng mamumuno sa ating bansa. Malapit na ang eleksyon. Sa darating na ika-9 ng Mayo, muli tayong maghahalal ng mga kandidatong maglilingkod sa ating bansa sa darating na mga taon. Ang napili mo bang kandidato ay gaya ni Jesus? May mga katangiang makadiyos? Ibig sabihin ay may pagkilala sa makapangyarihang Diyos at hindi ginagawang Diyos ang sarili. Makatao, ibig sabihin ay may paggalang sa dignidad at buhay ng bawat isa.
nagbibigay pag-asa at nagmamalasakit, lalong-lalo na sa mga aba. Makakalikasan, ibig sabihin ay mahusay na tagapangasiwa ng mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya, lalo na ang kalikasan, na dapat ay para sa lahat at hindi lang mga makapangyarihan at mayaman ang kumakamkam at naghahari-harian. Makabayan, iniisip ang kapakanan ng mga sambayanan at naninindigan sa mga karapatan ng bawat mamamayan. Kayang suportahan ang mga lokal na produkto upang ang nakikinabang ay ang taong bayan at hangad ang kaunlaran at kasaganahan ng buhay para sa lahat.